Another question from a viewer. In Matthew 28:19-20, bago po umakyat si Jesus sa langit, sinabi niya sa kanyang mga disipulo na magbautismo kayo in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Please help me understand this because, Pastor, you mentioned several times that there is no Trinity found in the Holy Scriptures. I am confused. Hindi ito Trinity, ginawang Trinity. Ininterpret nila Trinity. Sinabi niya, bautismo ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Yung pangalan ng Ama, ano yon? Yung pangalan ng Anak, ng Espiritu, ano yon? Gusto mong malaman, yung pangalan na yon, singular. Hindi niya sinabing sa mga pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Sapagkat ang Ama, hindi pangalan. Ang Anak, hindi pangalan. At ang Espiritu Santo, hindi pangalan. Mga titulo yan ng isang pangalan. Dahil gusto nila letra por letra, ang sabi ni Kibuloy, hindi ito Trinity, ginawang Trinity. Ininterpret nila Trinity. Sinabi niya, bautismo ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Kung si Kibuloy ang may-ari sa buong sanlibutan, claim niya yan, ito lang ang may-ari na hindi updated sa sinabi niyang di mabasa sa Biblia ang Trinity. Ito mga kapatid, Revelation chapter 7 verse 10. Salvation belongs to our God, who is seated on the throne, and to the Lamb. Our salvation is the Trinity's to give, and to God the Trinity we owe our deliverance. See? Tapos sabihin nila, di mabasa sa Biblia ang salitang Trinity. Mali. Another question from a viewer. In Matthew 28:19-20, bago po umakyat si Jesus sa langit, sinabi niya sa kanyang mga disipulo na magbautismo kayo in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Please help me understand this because, Pastor, you mentioned several times that there is no Trinity found in the Holy Scriptures. I am confused. Hindi ito Trinity, ginawang Trinity. Ininterpret nila Trinity. Sinabi niya, bautismo ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Yung pangalan ng Ama, ano yon? Yung pangalan ng Anak, ng Espiritu, ano yon? Gusto mong malaman, yung pangalan na yon, singular. Hindi niya sinabing sa mga pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Sapagkat ang Ama, hindi pangalan. Ang Anak, hindi pangalan. At ang Espiritu Santo, hindi pangalan. Mga titulo yan ng isang pangalan. Biblical na basihan ang doktrina ng Trinity. At bilang sagot sa akusasyon ni Pastor Kibuloy at sa iba pa, mga Muslim, INC, Jehovah's Witnesses, at kahit ang dating daan na hindi daw ito biblical at imbintong aral lang daw ito, hindi matatagpuan sa Biblia. At pilit pa na itinuturo nito mga balik Islam na meron tayong tatlong Diyos. Mga kapatid, sasagutin natin lalo na si Kibuloy. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo. Sabi ng mga nagsusulpotang sikta, lalo na si Apollo Kibuloy, na tumututol sa Trinidad, Iglesia ni Cristo, na hindi daw makita ang Trinity sa Biblia. Kaya yung Matthew Kapitulo 28, 19-20, binyagan ninyo sa ngalan ng Ama, hindi umano mga pangalan, at ginawa lang Trinity. Hindi ito Trinity, ginawang Trinity. Ininterpret nila Trinity. Ating sasagutin sa pagkakataong ito si Pastor Apollo Kibuloy. At naunang sinagot din siya ni Kaburnok, mga kapatid, sa Factbusters PH. Pakinggan muna natin dahil karamihan sa maling akala nito mga nagsusulpotang sikta, alam nyo, kahit na balik Islam, meron daw tayong
tatlong Diyos. Ano po bang opisyal na aral ng simbahan tungkol sa Trinity? Atin itong sasagutin dahil araw ito ipinagdiwang natin ang kapistahan ng Santissima Trinidad. Pakinggan natin si Caborno. Alam naman natin na pag sinabi nating Trinity, 3 persons in one God. Ibig sabihin, sa iisang Diyos may 3 personang nakapaloob. Ano ba ang opisyal na turo ng Iglesia Katolika tungkol sa Santissima Trinidad? Babasahin. Kung maalala ninyo yung sinabi ni Kibuloy na ang nakasulat umano, binyagan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pero, ang Ama hindi pangalan, ang Anak hindi pangalan, ang Espiritu Santo hindi pangalan. Ang tanong, bakit po ba nakasulat in the name? Ano po ba ang kahulugan ng pangalan? Gamitin muna natin itong isang dictionary of the Bible ni John Mackenzie sa page 693. Ito po mabasa natin, mga kapatid. The name has a mysterious identity with its bearer. It can be considered a substitute for the person. Ano daw? Ang salitang pangalan hindi lang tumutukoy sa pangalan, halimbawa Apollo Kibuloy, pangalan yan, pero as a substitute of a person. Kaya nang sinabing in the name of the Father, pinakilala diyan na ang Ama ay persona, ang Anak ay persona, at ang Espiritu Santo ay persona. Sa misteryo ng Santissima Trinidad, ibig ba sabihin 3 na ang Diyos? Pakinggan natin si Caborno. Alam naman natin na pag sinabi nating Trinity, 3 persons in one God. Ibig sabihin, sa iisang Diyos may 3 personang nakapaloob. Ano ba ang opisyal na turo ng Iglesia Katolika tungkol sa Santissima Trinidad? Babasahin natin Catechism of the Catholic Church, 2nd edition, na may imprimipotes ni Joseph Cardinal Ratzinger o mas kilala bilang si Pope Benedict XVI. Babasahin natin sa paragraph 253 sa page 66 hanggang 67. The Trinity is one. We do not confess 3 gods, but one God in 3 persons, the consubstantial Trinity. Ayan ang malinaw natin na aral, mga kapatid. Kaya nga sa Spanish, Trinidad, Tres and Unidad. The divine persons do not share the one divinity among themselves, but each of them is God whole and entire. The Father is that which the Son is, the Son that which the Father is, the Father and the Son that which the Holy Spirit is, by nature, one God. In the words of the Fourth Lateran Council, each of the persons is that supreme reality, viz, the divine substance, essence, or nature. Sa base dito sa nakasulat sa CCC, ilan ba ang Diyos ng Iglesia Katolika? Isa lang po ang Diyos ng Iglesia Katolika. We do not confess 3 gods, but one God in 3 persons. Isang Diyos lang, mga kapatid. Sige, babasahin naman natin. Paragraph 254. The divine persons are really distinct from one another. God is one, but not solitary. Father, Son, Holy Spirit are not simply names designating modalities of the divine being, for they are really distinct from one another. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po siya iisang persona na may 3 pangalan. Kasi lalabas niyan, heretical statement kung gano'n, ano? He is not the Father who is the Son, nor is the Son he who is the Father, nor is the Holy Spirit
He who is the Father or the Son. They are distinct from one another in the relations of origin. It is the Father who generates, the Son who is begotten, and the Holy Spirit who proceeds. The divine unity is triune. Klaro-klaro, mga kababayan. So, ito po yung tanong. Base ba dito, ang ama ba ay siya ring anak? Yan. May doktrina kasi sila na dahil di mabasa o mano litra por litra sa Biblia, mali. Baka di nila yan na-research, di sila updated ang salitang Trinity. Kaya may doktrina sila na ang Ama ay si Jesus, ang Espiritu Santo ay si Jesus rin. Kaya yon ang tinatawag na wanis. Tanong, yun bang salitang wanis? Mabasa ba yan sa Biblia? Kahit na yung pinaniniwalaan nilang termino, monotheism, mabasa ba yan sa Biblia? Okay, tuloy natin. Hindi po, mga kababayan. Ang ama ay iba sa anak. He is not the Father who is the Son, nor is the Son he who is the Father. Ayan, klarong-klaro sa statement. Mga kababayan, ibig sabihin, ang Iglesia Katolika ay isang reliyong naniniwala sa iisang Diyos. Hindi po tatlo ang Diyos ng Iglesia Katolika. Mga kababayan, may isa kasing mga ngaral na tinutulig sa itong doktrina ng Iglesia Katolika. Pakinggan ninyo ang nagpapakilalang appointed Son of God daw. Ito first time natin i-feature sa Factbusters PH. Pakinggan natin, Pastor Apollo Quiboloy, mga kapatid. Pastor, another question from a viewer. In Matthew 28:19-20, bago po umakyat si Jesus sa langit, sinabi niya sa kanyang mga disipulo na magbautismo kayo in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Please help me understand this because, Pastor, you mentioned several times that there is no Trinity found in the Holy Scriptures. I am confused. So, napakinggan nyo po yung tanong ng host ng kanilang programa. Siguro yung title ay Give Us This Day. Tinanong po niya tungkol sa Santissima Trinidad. Ang tanong kasi, tungkol po sa Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19. Hayaan ko pong babasahin natin. Sa Magandang Balita Biblia, ganito po ang nakasulat. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Klaro po dito kasi meron pong pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, mga kababayan. So, ano bang nasabi ng mga ngaral na si Pastor Apollo Quiboloy na naging sagot niya sa tanong ng viewer di umano? Ito, pakinggan natin ang sagot niya, mga kapatid. Hindi ito Trinity, ginawang Trinity. Ininterpret nila Trinity. Sinabi niya, bautismo ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Yung pangalan ng Ama, ano yon? Yung pangalan ng Anak, ng Espiritu, ano yon? Gusto mong malaman, yung pangalan na yon, singular. Hindi niya sinabing sa mga pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Sapagkat ang Ama, hindi pangalan. Ang Anak, hindi pangalan. At ang Espiritu Santo, hindi pangalan. Mga titulo yan ng isang pangalan. Ang Isaiah 9:6, yun. Unto us a child is born, a son is given, his name, ang kanyang pangalan, singular, his name shall be called, titulo ito maraming titulo siya dito, isang pangalan, Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. 5 titulo yan, isang pangalan. Sino itong a son is born, a child is born, a son is given? His name, Jesus Christ, shall be called Mighty God, Everlasting Father. Aba, grabe talaga itong si Pastor Quiboloy na ito. Hindi daw Trinity yung tinutukoy sa Mateo 28:19, kundi mga titles daw ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Nako susuriin natin yan. Totoo ba ang sinasabi ito ni Mr. Quiboloy na ito, mga kababayan?
Suriin natin. Una kasi, yung ginawa niya, nagbasa siya ng Isaiah 9:6. Ito, yung nakikita niyo sa screen. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. At sabi niya, 5 pangalan ng iisang Son. Yung tinutukoy dyan, yung ating Panginoong Kristo. Alam naman natin yan. At dito nga sa ang dating Biblia, yung nakasulat kasi, at ang kanyang pangalan ay tatawaging. Ulitin ko at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ayon po sa talata, ang kanyang pangalan ay tatawaging. May pagtawag pala yung pangalan niya. Sa talata ito kasi, nakasulat talaga na yung pangalan ng lalaki na tinutukoy ay tatawagin talaga. Sa Mateo 28:19, meron bang ganun? Wala namang sinasabing tatawagin sa pangalan ng, wala namang ganun Yung sinasabi, bautismuhan kayo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi sinabi na bautismuhan kayo na tatawagin. Walang ganun. Mali yung interpretation. Kaya, yung ganito rin ba yung style dito sa Matthew 28:19? Kagaya din ba ito nung sa Isaiah 9:6? Ang talatang ito ay hindi po tumutukoy sa pagtawag ng isang persona sa kanyang maraming pangalan. Hindi po ganun yun. Ating balikan, Babalikan natin. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, gagamitin ko po para mas madali, para mas maganda at mas maintindihan ninyo, gagamitin natin itong Greek interlinear text, Sige. So sa Greek interlinear text, yung nakasulat, Eisto onomato patros kaito hoyo kaito hagio pneumatos. Ayan. So dito, kung napapansin ninyo, pansinin maigi mga kapatid, Dito po sa nakasulat na ito, kung mapapansin ninyo ito, tingnan nyo ng mabuti, meron pong dalawang conjunction. Conjunction, yung and, kai sa Grego. Okay? So meron po diyang conjunction dalawa. Ngayon, yung conjunction na ito na kai, so, kai to hoyo, or end of the sun, meron pong article. After nung end, may article na of the or to. May to. Tapos, yung merong article, kung mapapansin nyo, meaning, meron pong conjunction, sinusundan po ng article. So, ano po ba ang rule na ito? Paano po ba ini-interpret kung merong ganitong forma sa Greek? Titingnan natin. Babasahin natin at sasangguniin ang mga Bible scholar sa A Greek Grammar of the New Testament na isinulat ni Curtis Vaughan at ni Virtus Gideon. Babasahin natin sa page 83, mga kapatid. Ito po ang nakasulat. It has a special use with nouns connected by kai. If two nouns of the same case are connected by kai, and the article is used in both nouns, they refer to different persons or things. If only the first noun has the article, the second noun refers to the same person or thing referred to in the first. Nagets nyo ba yun? Okay, ito po. Ipapakita ko po uli sa inyo, Ayan. So, meron po ditong conjunction, yung kai, Para ma-connect po yung kai sa noun na, halimbawa, itong kai to hoyo, end of the sun, yung sun at yung kai sa Grego o yung end sa English, may nakakonect na article. May article po. So, conjunction, article, noun. Conjunction, article, noun. Diba? Kung nakikita ninyo sa screen, mga kapatid, ibig sabihin, if two nouns of the same case are connected by kai, may kai po yan, and the article is used in both nouns. May nouns po, kung nakikita nyo sa screen. May article po. Yung ginamit na article na to, article po yun. Ano po daw ang sabi dito? They refer to different persons or things. Klaro-klaro po. Ibig sabihin, yung patros na father, yung hoyo, son, at yung pneumatos na spirit, lagyan natin ng mga adjective, yung hagoyo pneumatos. Ayan, Holy Spirit, yan po ay different person. Klaro, hindi pala iisang persona yan, kundi
iba't ibang persona. Nako huling-huli yan. At yan pala ay tinatawag na Sharp's Rule. Nako nasa aklat yan. Klarong-klaro. Kaya base po sa Greek grammar, magkaibang persona ang Father, Son, at Holy Spirit sa Mateo 28:19. Kaya sa sinasabing ito na nagpapakilalang appointed Son of God daw, busted yan! Mali! Violation yan sa Greek grammar. Ngayon, gusto ko lang pong ipakita sa inyo. Sa Deuteronomio 6:4, meron pong nakasulat na ganito. Digin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Yan po yung nakasulat sa 6:4 ng Deuteronomio. Ang Panginoong Diyos daw ay isang Panginoon. Kung sa English po, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Yan po yung nakasulat. Sa Complete Jewish Bible, yung one po na tinutukoy ay Ekad. Ekad. Ayan. So, yan po yung nakasulat sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Yung Shema Israel na sinasabi dito po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, yung one ay Ekad. Kasi ganito yun, meron pong iba't ibang forma ng one sa Hebrew. At dalawa sa mga ito ay Ekad at Yakid. Pag sinabi pong Yakid, numerically and absolutely one. Pag sinabi mo namang Ekad, ay unified one. Ibig sabihin, isa. Halimbawa, isang grupo. Merong laman sa loob. Halimbawa, may 3 miyembro. So, yan po, example lang. Example. Pero sa ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos Ama at Diyos Anak, iisang Diyos sila, pero may 3 persona na nasa loob ng pagiging iisang Diyos nila. Klarong-klaro po yan. Kaya kung isang persona lang ang nasa iisang Diyos, sana yung ginamit po sa Hebrew ay Yakid, hindi po Ekad. Ngunit, hindi naman Yakid yung nakalagay sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Kaya, yung salitang one ay na Ekad ay magpapatunay po na tama at may sense ang doktrina ng Santissima Trinidad. At itong sinasabi ni Apollo Kibuloy, walang sense yun Kaya para maresolba po ang mga nasabing bagay nito, dapat talaga tanggapin ang Trinity Doctrine dahil ito po ay naaayon talaga sa banal na kasulatan. Yon mga kapatid, ang paliwanag ni Kaburnok sa Factbusters PH. So, si Pastor Apollo Kibuloy ay isa sa tagapagtatag ng sikta na di niya tinatanggap ang aral tungkol sa Trinity. Dahil alam niyo naman, sabi niya, dinagdagan daw ng simbahang Katoliko. Maling argumento yan mga kapatid. Kung ang di nababasa sa Biblia, halimbawa Trinity, di dapat paniwalaan. Bakit? Sa dala nilang Biblia, mabasa ba nila ang salitang Biblia sa loob ng Biblia maliban lang sa tinatawag na The Living Bible at sa Greek Bible? Di ba? Walang mabasa, kundi nasa cover lang. So, maling argumento na pag di mabasa sa Biblia, di agad paniwalaan. Dahil naniniwala kahit Muslim, kahit Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, kahit ang dating daan ni Eliseo Soriano, naniniwala sila sa tinatawag na monotheismo. Pero ang tanong, ang termino bang monotheismo mabasa ba sa Biblia? Hindi ba nila alam mga kapatid na ang monotheismo ay terminong itinatawag lang sa simbahang Katoliko para sa paniniwala sa pagkakaroon ng iisang Diyos. So, yung Trinity, paniniwala na ang iisang Diyos ay may 3 persona, 3 karakter, Ama, Anak, at Espiritu Santo, hindi sila 3 Diyos. Ang Trinity ay monotheistic, parehong itinuturo na may iisa lamang na Diyos. Ang Biblia mga kapatid ay hindi libro
ng mga termino o kaya'y kataga, kundi libro ito ng mga aral sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita ng mga propeta, sa mga turo ng ating Panginoong Hesukristo at sa mga apostoles. Kung babanatan nila, aatakihin nila, tutuligsain nila itong Iglesia ni Cristo, kay Eliseo Soriano, kay Kibuloy, ang Trinity, mga kapatid, dahil lamang na hindi umano matagpuan ang terminong Trinity sa Biblia, ibig sabihin, hindi updated sila. Bakit? May mabasa ba? Meron. Kung inahanap talaga nila ang mabasa litra por litra. So, una, sa ilang mga versions ng Biblia, di naman natin mabasa letra por letra sa ibang version ang Trinity. Pero dapat tingnan nila, mga kapatid, ang aral o konsepto, pati na ang logic nito na dapat malaman sa Biblia at hindi ang termino. Maraming talata sa Biblia, mga kapatid, na nagpapatunay sa Santissima Trinidad. Halimbawa, ang verso sa nadaling maintindihan ang Santissima Trinidad. Saan? Yung binasa ni Kibuloy batay sa nagtanong sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Ito ang ating mabasa, mga kapatid. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. May maling unawa si Pastor Kibuloy tungkol diyan. Wala naman sariling Biblia, pero pinapaliwanag itong mabuti ni Kabornok gamit ba ang Interlinear Greek Bible at ang Greek Dictionary galing mismo sa Biblical Scholar kung bakit merong in the name of the Father. Ano yung of the? Yun, pinaliwanag ni Kabornok article. And of the Son, and of the Holy Spirit. Di po ba? Okay. So, sabi ni Kibuloy, ginawa ninyo na Trinity yan. Ang di niya alam at di updated, ito lang ang tinatawag na nagpakilalang Son of God, ngunit di updated. Bakit? Kung tingnan natin ang The Voice Bible sa San Mateo Kapitulo 28, 19, ito po makita natin. Go out and make disciples in all nations, ceremonially wash them through baptism in the name of the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Ano daw sabi? In the name of the Triune God. Oh. So dito makita natin na meron ng Triune God. Ano po yung Triune God? Referado yan sa Espiritu Santo. So, pansinin ninyo, kahit binanggit ang tungkol sa bautismo, ang tungkol sa binyag, pero nandyan ang logic, nandyan ang konsepto ng Trinity. Dahil binanggit ang tatlong karakter, ang tatlong personas sa iisang pangalan, singular name, and not plural names. Yun po, Pastor Kibuloy. Ang problema, wala silang sariling Biblia, namimili lang nakibasa, dami namang sumunod dahil sa maling akala. Pero bakit singular name? Gayong tatlo ang binanggit na karakter o persona sa San Mateo Kapitulo 28, 19, mga kapatid. Yon ay tinatawag na Trinity.
So, kung tingnan natin ang Revelation chapter 16, verse 9, ito ang mabasa natin mga kapatid. People were burned by a scorching heat and blasphemed the name of God who had power over these plagues. But they did not repent or give Him glory. So, malinaw ang nabasa natin diyan sa Revelation chapter 16 verse 19. At bakit pangalan? Tingnan din natin ang Daniel kapitulo 2 versikulo 20 mga kapatid. Ito ang mabasa natin. Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and power are His. So, napansin nyo ba? Ginamit diyan ang name. At sa Psalm chapter 69 verse 30, ito din ang mabasa natin. That I may praise God's name in song and glorify with thanksgiving. See? So, binanggit diyan ang pangalan mga kapatid. Ngayon, isipin natin, since ang singular name ay patungkol sa iisang pangalan, Diyos, name of God, o God's name, at ang singular name na yan ay napaloob mga kapatid ang tatlong personas. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo sa San Mateo kapitulo 28 versikulo 19. Therefore, biblical na aral ang nag-iisang Diyos na may tatlong karakter o personas na tinatawag nating Trinity. Alam natin mga kapatid na binigyan tayo ng katalinuhan. At kung merong talino ang mga heretikong tumututol at tumutuligsa sa doktrina ng Trinity, so dito pa lang mauunawaan at maintindihan na nila ang logic o ang konsepto sa aral ng Trinity base sa Biblia. Yung tuligsa ng mga anti-Trinitarian. Tulad ng Iglesyang Tatag ni Kibuloy, Iglesyang Tatag ni Felix Manalo, Iglesyang Tatag ni Eliseo Soriano, na kahit patay na si Eliseo Soriano, patuloy pa rin nagmumulto yung tuligsa niya sa ating pananampalataya. Pero, very illogical mga kapatid. Dahil, para sa kanila kasi, kung maniniwala sa Trinity, kahit sa balik Islam, lumalabas daw na may tatlong Diyos sa Trinity. Mali! Dahil ayon sa kanila, Diyos ba ang Ama? Sagot natin, oo Diyos. Diyos ba si Jesus? Natural, sagot natin, oo Diyos. Diyos ba ang Espiritu Santo? Natural, sagot natin, oo Diyos. Panghuling tanong nila, ilan ngayon ang Diyos ninyong Katoliko? Isa, natural. So, ang Ama, Diyos. Di ba ba? Nasa unang Korinto kapitulo 8 versikulo 6, ito ang mabasa natin. Yet, there is for us only one God, the Father, who is the creator of all things, and for whom we live. And there is only one Lord, Jesus Christ, through whom all things were created, and through whom we live. Napansin niyo ba ang ginamit sa naturang talata? May iisang Diyos lamang ang Ama. Pero may
binanggit din, at may iisang Panginoon, si Hesus Kristo. Ngayon, kung ang interpretasyon nila mga kapatid na may iisang Diyos, therefore hindi pwedeng maging Diyos ang ating Panginoon Hesus Kristo, nakasulat din sa palagi nilang ginagamit na unang Korinto 8:6, may iisang Panginoon, si Hesus Kristo. Ibig po ba sabihin na ang Ama ay hindi rin Panginoon? Isip-isip naman pag may time. Tanong, Diyos ba si Jesus? Natural. Juan Kapitulo 1, versikulo 18, gamitin natin mga kapatid, dahil ayon sa iglesia, sa kanilang Pasugo Magazine, iwan ko kung updated ba sila o sadya talagang nilito lang nila. Bakit? Sabi nila, walang mabasa sa Biblia na Diyos anak daw. Sabi nila, ang mabasa, anak ng Diyos. Walang mabasa na Diyos anak. Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos anak. Akala ko ba kung mabasang sa Biblia na Diyos anak? Ngayon, tanong, Diyos ba din ang Espiritu Santo? Natural. Kung pagbatayan natin ang Biblia, ito ang mabasa natin sa mga Gawa, Kapitulo 5, versikulo 3 hanggang 4. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang naipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsisinungaling, kundi sa Diyos. Napansin niyo ba ang talata? Anong sabi ni San Pablo? Ni San Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsisinungaling ka sa Espiritu Santo? Sa huling bahagi, hindi sa tao nagsisinungaling, hindi ka sa tao nagsisinungaling, kundi sa Diyos. So, malinaw mga kapatid, na ang Espiritu Santo ay Diyos. Ngayon, kung ang argumento nila, ang Ama, Diyos, ang Anak, Diyos, ang Espiritu Santo, Diyos, therefore, may tatlong Diyos. Mali din. Tanong, dahil gusto nila letra por letra, ang sabi ni Kibuloy, walang mabasa sa Biblia salitang Trinity. Gayon din ang sabi ni Eliseo Soriano sa mga ministro sa Iglesia ni Cristo, at kahit na sa mga Muslim, ibig sabihin, hindi sila updated. Kung si Kibuloy ang may-ari sa buong sanlibutan, claim niya yan, ito lang ang may-ari na hindi updated sa sinabi niyang di mabasa sa Biblia ang Trinity. Ito mga kapatid, Revelation chapter 7 verse 10. Ano po ba ang mabasa dito? Ito ang mabasa natin, pansinin ninyo. Salvation belongs to our God, who is seated on the throne, and to the Lamb. Our salvation is the Trinity's to give. And to God, the Trinity, we owe our deliverance. See? Tapos sabihin nila, di mabasa sa Biblia ang salitang Trinity? Mali. Mali mga kapatid. Na argumento yan. So,
Halimbawa, kung sasabihin nila ang kanilang logic, boy, ang Diyos, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. Kaya, sasabihin nila sa kanilang logic, tatlong Diyos. Mali. Bakit? Isip-isip naman pag may time. Halimbawa, ang Luzon ba ay Pilipinas o hindi? Natural, sasagot sila, ang Luzon ay Pilipinas. Ang Visayas ba ay Pilipinas o hindi? Sasagot sila, natural, ang Visayas ay Pilipinas. Tanong, ang Mindanao ba ay Pilipinas o hindi? Natural, sasagot sila, ang Mindanao ay Pilipinas. Ngayon, ilan ang Pilipinas? 3 ba? Hindi, isa lang na binubuo ng Luzon, Visayas at Mindanao. Di po ba? Isip-isip naman pag may time. Ha? So, ganyan din ang konsepto ng Trinity. Ang Ama, ang Verbo o ang Anak, ang Espiritu Santo, silang tatlo ay iisa. Ang sabi ng mga tumututol sa Trinity, ang ginagamit nating verso, unang Juan Kapitulo 5, versikulo 20, ay hindi sinasabing sila ay iisang Diyos. Una sa lahat, mga kapatid, malalim at napakalawak ang pagiging iisa sa tatlong personas. Pero bakit nga bang sinasabing silang tatlo ay iisa? Kung susuriin natin ang buong Biblia, mga kapatid, malalaman natin na sila ay iisa sa kalikasan, iisa sa katangian o qualities sa pagka-Diyos. Balikan natin. Ito. Tingnan natin. Dahil ang katanungan nila, mabasa ba diyan sa Biblia, Mr. Talibong, na sila ay nagiging iisa sa pagka-Diyos? Tingnan niyo. Basta, mga kapatid, lilinawin natin, ang ating aral katoliko, hindi po tayo letra por letra o Bible alone. Pero ginamit natin ang iba't ibang salin ng Biblia dahil naghahanap itong mga anti-Trinitarian ng letra por letra. John chapter 10 verse 30, ito mabasa natin, I and the Father are one in essence and nature. See? Napaka ganda. Yun ang mga inahanap nila, mga kapatid. Ako at ang Ama ay iisa. At di lang yan. Kung tingnan natin ang Hebreo Kapitulo 1, versikulo 2, magandang balita, Biblia, ito ang ating mabasa, ay nagsasalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kaniyang anak na siyang itinalaga sa tagapagmana sa lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. See? Yun ang mabasa natin, mga... So, sa Hebrews chapter 1 verse 3, if God is the creator and His Son represents Him exactly, then the Son represents as creator. Kaya isip-isip naman, di po ba? Pag may time. Gawa 3:15. Anong mabasa natin? Itong mabasa natin. At inyong pinatay ang may akda ng buhay na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Mga saksi kami sa bagay na ito. See? Ano daw? Pinatay ninyo ang may akda sa buhay. Pero hindi nila alam, lalo na sa mga tumututol sa at tumutuligsa sa Trinity, na ang pagiging Panginoon ng Diyos
ay naihayag sa atin sa kaniyang 3 personas. Bakit? Dahil alam naman natin na ang Ama ay Panginoon. Di pa ba? Tingnan natin ang Isaiah 63:16. Ito mabasa natin. For you are our father, where Abraham not to know us, nor Israel to acknowledge us. You, Lord, are our Father, our Redeemer. You are named forever. O napakalinaw mga kapatid na ang Ama ay Lord, Panginoon. Tanong, ang anak po ba ay Panginoon din? Yes. Mabasa ba sa Biblia na ang anak ay Panginoon? Mabasa. Acts chapter 10 verse 36. You know the word that He sent to the Israelites as He proclaimed peace through Jesus Christ, who is Lord of all. Sino daw ang ating Panginoong Hesus? Lord of all. Dagdag pa, Lucas Kapitulo 2, versikulo 11. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Ang ating Panginoon Jesucristo ay Panginoon. Ang tanong, ang Espiritu Santo ba ay Panginoon? Sige, tingnan natin. 2 Corinthians chapter 3 verses 17 up to 18. Ito mabasa natin. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. All of us, gazing with unveiled face on the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, as from the Lord who is the Spirit. Ang Espiritu Santo ay Panginoon. Napakalinaw mga kapatid. So, diyan na mga qualities, yung kalikasan, yung katingian ng iisang pagiging Diyos mga kapatid na pinaniwalaan nating Trinity. Di ba? Taglay ng anak, taglay ng Ama, taglay ng Espiritu Santo ang pagiging Panginoon. At ano sabi ng ating Panginoon Jesucristo? John chapter 10 verse 30, Ako at ang Ama ay iisa. Ang pagiging iisa ng Ama at anak sa Juan kapitulo 10 versikulo 30 ay sadyang malalim, sadyang malawak mga kapatid ang kahulugan, dahil pag binasa mo ang buong Biblia ay malalaman natin na ang Ama at ang kaniyang anak ay iisa sa kalikasan sa pagka-Diyos. Meaning, ang kalikasan ng Diyos ay taglay ng anak, taglay ng Ama, at ganun din ng Espiritu Santo. Kaya yung nagsabi, hindi mabasa ang Trinity, hindi updated sila. Mas updated pa siguro sila sa mga Marites. Okay. Kaya yung nagsabi na hindi biblical ang Trinity, yun. Napansin niyo ba? Nabasa natin, kaya sino ngayon ang nagsisinungaling? Okay. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc in semper, in saecula saeculorum. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.